Maharlika. As usual, before tayo mag-start sa ating panibagong lesson or sa ating panibagong discussion, can someone lead our opening prayer? Yes, or Hen? Okay po. Let's pray. Heavenly Father, Lord God, we acknowledge your greatness, Lord. Thank you for this day at sa umaga na ito, Lord. Lord, nawa po may matutunan po kami sa araw na ito. I bless you po yung teachers namin and nawa po ma-absorb po namin yung mga ituturo po ni Teacher Julia sa araw na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So once again, good morning, grade 11 batch Maharlika. So ang ating lesson or ang inyong subject for this morning ay syempre UCST or Understanding Culture, Society, and Politics. Okay? So bago tayo mag-umpisa sa ating panibagong lesson, mag-recall muna tayo ng ating lesson 3. Saan po ba patungkol ang ating lesson 3? Ano po ang title ng ating lesson 3? Meron po bang nakakaalala? Yes, Bartolome? Lesson 3 po natin yung ethnocentrism po and cultural relativism. Okay, ethnocentrism and cultural relativism. Kapag sinabi natin ethnocentrism, yes, Agustin? Ethnocentrism po, ma'am, kapag po naka-focus lang tayo sa iisang kultura, kapag inisip po natin na yung kultura lang natin yung maganda or yun lang po yung pinaka-the best na kultura sa lahat at wala po tayong pake sa kultura ng iba. Okay, tama. Or feeling ng isang individual na superior ang culture na meron siya compare sa culture ng ibang bansa. Okay? Ayun po ang ethnocentrism. Siyempre kapag ganyan ang thinking ng isang individual, nag-lead po ito sa judgment, sa panghusga, or sa discrimination. Siyempre pinag-aaralan din natin yung kabaliktaran ng ethnocentrism. Ano po bang tawag sa kabaliktaran ng ethnocentrism? Yes, Ms. Domoco? Yung cultural relativism po, ito po yung yung behavior ng isang tao where he can or she can understand other people's different cultures po and wala pong anything na discrimination or judgment. Okay. Na-discuss na ni Ms. Dumocom yung cultural relativism. Kapag sinabi natin cultural relativism, dito lalawak yung pag-iisip ng isang individual. Lumalawak yung ideas and perspective niya tungkol sa kultura or about sa kultura ng ibang tao. In that way, nababawasan or naiiwasan natin yung pang-judge o yung discrimination between cultures. Okay? Pero, ang tanong ko po, ano po ang kabaliktaran ng ethnocentrism? Yes, Ocampo ng judges. Ano po, it is sinocentrism. Ito po kung saan yung yung tingin mo sa sarili mong bansa, kultura na mas mababa pa kumpara sa iba. Okay, tama. Or nagiging inferior ang tingin mo sa kultura na meron ka. Bumababa yung tingin mo sa kultura na meron ka. Katulad nga ng hinalimbawa natin last meeting, dito papasok yung American Dream, okay? Yung American Dream, di ba? In example natin, ang isip or ang thinking ng mga Pilipino kapag pumunta sila sa ibang bansa, doon sila nagtrabaho at doon sila nanirahan, feeling nila gaganda yung buhay nila, okay? Ayun po yung pinaka-best example ng xenocentrism, ang kabaliktaran po ng ethnocentrism. Siyempre, napag-aralan din natin yung cultural change, di ba? Sa lesson 2 pa lang, diniscuss na natin ang cultural change. Meron tayong 5 reason ng cultural change. Magbigay nga po ng isa, 5 reason ng cultural change. Yes, Iman ng Ezra. Isa lang po. Culture po. 5 reason po ng cultural change. Yes, Castro ng Zephaniah. Colonization po. Colonization, Matriz. Discovery po. Discovery, Makanaya. Diffusion. Diffusion. Yes, Atienza. Revolution mo.
rebellion and revolutionary, and sino pa ba? Kalyos. Invention po. Invention. So, 5 yun, di ba? Invention, discovery, diffusion, colonization, and rebellion and revolutionary. Ayun po yung 5 reason kung bakit nagbabago ang kultura ng isang bansa. Okay? Naintindihan naman ng lesson 3, no? Mukhang naintindihan naman. So, for this morning, magkakaroon ulit tayo ng panibagong lesson. Ito po ay lesson 4. At ang tatalakayin po natin dito yung human capacity for culture. Meaning, dito papasok yung mga early humans natin, okay? Pero bago tayo mag-start sa lesson 4, meron muna akong tanong sa inyo. In your own word or words, ano para sa inyo ang evolution? Anyone? Ano para sa inyo ang evolution? Yes? Pulvera. Yung evolution po, ma'am, yun po yung pagbabago-bago po ng kunwari nangyayari sa mundo natin based po sa kung ano man po yung mga naiimbento kada taon po or kada century po. Okay, thank you. Pagbabago-bago. Okay, tama yun? Yes. Ano pa bang mga section lang nandito? Yes, Belisario. Ma'am, yung evolution po, yung parang kada taon po, nagbabago-bago po yung sistema ng pamumuhay po or nangyayari sa bawat taon po. Okay, nagbabago-bago yung sistema ng pamumuhay. Yes, tama. Yes, San Ramon. Ma'am, para po siyang process po that can lead to a new species or adaptation po. Yan, process ng about sa species or ano yung sinabi niya? Species or adaptation. Okay, tama? Yes. Last one, Miss Agustin. Ma'am, mayan tulad po natin to dun sa evolution of human by Darwin. Pero sa panahon po natin ngayon, tulad po ng mga gadgets natin, yan nag-evolve po at lumalawak pa po sa mga panahon po ngayon. Okay, an example nga yung evolution of human ni Charles Darwin and yung sa mga gadgets, 'di ba? Dati ano lang ba ang mga gadgets natin dati, yung telepono, 'di ba? Hanggang sa naging keypad na cellphone, hanggang sa naging touchscreen. Ayun po ay isang example ng evolution. And according kay Banaag noong 2012, evolution is a natural process of biological changes occurring in a population across successive generation. Diba? Alam naman natin na ang culture identifying ni E.B. Taylor as a complex whole, meaning masyadong malawak or broad ang definition sa kanya ng culture. Dito papasok yung tinatawag nating evolution. Tinutulungan tayo nito na ma-identify at ma-analyze yung physiological development ng isang individual sa isang society. Kapag sinabi nating physiological development, syempre, ito yung development ng human beings in terms sa kanyang emotional, okay? Cognitive. Kapag sinabi nating cognitive, dito papasok yung thinking skills ng isang individual, yung intellectual at social capabilities. Siyempre kapag social capabilities, dito papasok yung pakikipag-communicate at pakikipag-interact ng isang individual sa iba pang individual, okay? Dito rin papasok yung progress na meron sa isang individual, yun nga sa pakikipag-interact. Siyempre, yung pakikipag-interact ay essential or importante yan sa understanding sa capability kung paano mag-a-adapt sa isang environment. Okay? Ang communication or ang pakikipag-interact ay essential or importante po sa evolution na tinatawag natin. And according sa scientists or sa iba't ibang scientists na meron tayo, okay? Wait lang, magbabasa lang muna ako. Sabi sa chat box, nagiging more complex or nagiging upgraded yung mga bagay-bagay from time to time. Yes, ayan po yung
meaning or another definition ng evolution. And according nga sa mga scientists, meron pong 15 to 20 species ang ating early humans. Meron po ba kayong idea kung ano-ano yung mga human species? Anyone? Meron po ba kayong idea na human species? Wala po? Dito sa human biocultural evolution, dito papasok yung hominids na tinatawag, yung man-like primate, okay? Pwede po bang pakibasa Bermeo ng Ezra? Bermeo ng Ezra. Ayan ha, pag hindi nagsalita, ibig sabihin wala, tulog. Sabihin, hindi ko makikita sa attendance link mamaya, okay? Yes, Aceveda. Hominids or man-like primates. The development of the different species of primates which were able to evolve in 40 million years ago. There have been various relics of hominids which could be described as man-like primates. Okay, kapag sinabi nating hominids, yan, man-like primates. Ibig sabihin, tinatawag din po silang mga great apes, okay? Or yung mga orangutan, mga gorilla, chimpanzees, yan po yung halimbawa ng hominids na early humans natin. Okay? Sinasabi na itong mga hominids daw yung mga ancestor or ninuno natin ng mga tao. Okay? Tayo po ay consider as Homo sapiens. Okay? Dito sa hominid, meron tayong 3 types. Okay? Ramapithecus, Australopithecus, at yung tinatawag natin na Lucy. Kapag Ramapithecus po, ito po yung sinasabi na matandang species ng hominid. 12 to 14 million years nung nakita ito sa Africa, Europe, at Asia nung nahukay siya ng mga archaeologists. And mamaya papakita ko yung remains na nakita ng mga archaeologists kasi ang remains ko na nakita sa hominid ay tanging panga at ngipin lang. Okay? So, hindi nila ma-determine kung hominids nga ba talaga ito. Okay? Dito sa hominids or dito sa human biocultural evolution, according sa scientists, according po ito sa tayo daw po Ma'am, hindi po kayo marinig. Mahina po. Sir Julia, medyo makikita ako. Okay na po ba? Okay na po? Okay. Kayo po ba ay agree sa sinasabi ng mga scientists na ang mga tao, tayo, ay nagmula sa mga unggoy? Press 1 kung agree, type 2 kung disagree. Okay. Type 2 kung disagree, type 1 kung agree. Yan. Halo po ang sagot ng GMT. May mga nagsagot ng 1, may mga nagsagot. Okay? Next na tayo. Teacher Julia, hindi po namin kayo maintindihan. Hindi po namin marinig. Sir Julia, nawawala ko daw. Wait lang po. Ito lang po. Ayan, okay. Po. Rinig na po. Opo. Okay. So, dito sa Australopithecus naman, mamaya ipapakita ko yung picture. Medyo mahaba na yung noo at mukha and maliliit na yung panga. Di ba kapag sinabi natin orangutan, chimpanzee, or gorilla, alam naman natin na medyo malaki yung ulo nila. So, meaning, malalaki yung panga na meron sila. Pero dito sa Australopithecus, medyo lumiliit na yung panga na meron sila. And syempre, yung Lucy, okay,
Nahukay ito or nakita ito ng mga archaeologists noong 1974 sa Ethiopia. And according kay Donald Johnson, yung taas or yung height ng Lucy na to na hominid ay nasa 3.5 feet. So meaning medyo tumataas na po ang height ng ating hominids. At ito po ang itsura ng ating hominid. Okay? Makikita natin or mapapansin natin sa physical appearance ng hominids, talagang parang unggoy pa siya or gorilla or chimpanzee pa yung physical appearance niya. Okay? Makikita naman natin sa picture. And ito po yung dinidiscuss ko kanina. Yan po yung nakita ng mga archaeologists, yung mga jaw or panga at yung ngipin ng remains ng skull ng ating hominids. Makikita po natin sa picture na nasa screen. Okay? Hindi pa fully developed yung skull or yung bungo na meron sila. Okay? Next is yung Homo habilis or yung tinatawag nating handyman. Pakibasa po. Yes, batong ng Obadiah. Homo habilis or handyman, the ape-like men who first use stone tools as weapons and protection of their enemies. They are recognized as the first true human, lived about 2.4 to 1.4 million years ago. Okay, thank you. Dito naman sa number 2, yung Homo habilis, sila yung handyman or able man kasi sila yung unang human species na marunong gumawa or gumamit ng mga bagay-bagay or mostly or specifically mga bato. Okay? Dito sa Homo habilis, kung i-compare natin siya sa hominid, medyo nagde-develop na yung kanyang physical appearance. Okay? Papunta na siya or unti-unti na siyang papunta doon sa Homo sapiens na tinatawag natin. Sila rin yung human species na unang gumawa or nakagawa or nakadiscover ng apoy or fire. Okay? Sila po yun ang mga Homo habilis po. Diba? Dito, since sila nga, yung Latin word nga na habilis ay mula sa Latin word meaning na handy or skillful, kasi nga dyan nagagawa or nadidiscover ng sinaunang tao yung kakayahan nila sa mga bagay-bagay. Pero take note po, Homo habilis po ay hindi pa fully developed as human beings. Hindi po katulad ng Homo sapiens. And katulad nga po ng sinabi ko kanina, makikita natin sa picture medyo nagiging fully developed or nagde-develop na po yung physical appearance ng Homo habilis compare dun sa pinakita ko sa inyo kanina na hominids. Okay? Agree po ba kayo sa sinabi ko na medyo nagde-develop na yung kanilang physical appearance? Okay. Sa tingin nyo, ano yung pangatlong human biocultural evolution? Meron ba kayong idea? Bukod sa hominids at Homo habilis. Yes, Rom ng judges. Yun po ba yung Homo erectus? Homo erectus. Okay. Para naman sa Homo erectus, pakibasa po. Pakibasa. Sino pa ba yung hindi ko? Yes, Polikit. Homo erectus, or the upright man. It was believed to be the first man-like creature that lived about 500,000 years ago in Asia, Africa, and Europe. This man-like species could walk straight with almost the same brain with modern man. Okay, dito naman sa Homo erectus or the upright man, dito, katulad nga ng nabasa or nakikita nyo sa screen, nakakapaglakad na sila ng maayos dito na parang tao, okay? Dito papasok yung nakakagawa na rin sila ng iba't ibang weapons nila para sa paghahunt ng makakain nila, and syempre pati na rin sa protection nila from their enemies, okay? Alam naman natin na ang mga early humans natin ay wala pa pong settlement, okay? Hindi pa sila nakakahanap ng
particular or ng certain place nila. Kumbaga wala pa silang sarili nilang territory. Dito, papasok yung tinatawag natin ngayon na NPA or yung mga no permanent address. Ayan po ang situation ng mga Homo erectus natin dati. Siyempre, kapag wala kang certain place or wala kayong sariling yung territory or place, siyempre hindi naman maiiwasan na meron talaga silang enemy, okay? Yung mga nagkakasalubong kasi siyempre palipat-lipat sila ng tirahan and hindi maiiwasan na magkakaroon talaga sila ng enemy. So, kailangan nilang gumawa ng mga weapons para protection na rin sa sarili nila. Okay? Dito sa Homo erectus, papasok yung tinatawag natin Java man and yung Peking man. Familiar po ba kayo sa Java man and Peking man? Familiar po ba kayo? Dito, Homo erectus po ang mga Java man at Peking man. Pero ang pinagkaiba lang po, syempre, ang Java man na-discover or nakita po yan sa Java, Indonesia. Okay? Ang Peking man naman po, syempre, na-discover or nakita po yan sa may China. Okay? Kapag Java man po, Indonesia. Kapag Peking man po, China. Okay? Dito sa Homo erectus, since papunta na po siya sa Homo sapiens, unti-unti na silang nakakapag-isip na parang tao. And katulad nga ng sinabi ko kanina, ang Homo erectus nakakatayo or nakakalakad na sila ng tuwid or ng straight. Unlike po sa homonid. Okay? Yung homonid po kasi is hindi pa sila fully developed, so hindi pa sila nakakapaglakad ng maayos. Ang paglalakad po ng mga homonids ay quadrupedalism. Mamaya po, i-discuss po natin kung ano ba yung tinatawag nating quadrupedalism. Okay? And ito po ang itsura ng mga Homo erectus. Kung magsa-search po kayo ngayon sa Google, mapapansin nyo na ang Homo erectus, yung kamay ng Homo erectus ay medyo mahaba. Yung buong braso nila, yung braso hanggang kamay, hanggang palad, medyo mahaba po compare sa usual na haba ng Homo sapiens. Pero kung mapapansin nyo rin po, ang itsura po ng Homo erectus ay medyo nagiging developed na po into Homo sapiens. Nagiging parang tao na po ang itsura nila. Okay? And kung makikita nyo yung sa ulo nila, okay, yung buhok, nagiging papunta na po sa Homo sapiens. Okay? Siyempre, yung pinakahuling human species na ating i-discuss, siyempre yung Homo sapiens. At tulad nga po ng sinabi ko, ang Homo sapiens kasama po tayo dyan. Tayo po ay consider as Homo sapiens. Yes po, pakibasa po ulit. Puro judges. Ayoko na ng judges. The panay Flor de Lis. Homo sapiens, the thinking man. It was believed that this was the direct descendant of modern man who lived about 250,000 years ago. They had similar physical descriptions with modern man. Okay, thank you. Yan ha, direct descendant ito ng modern man. So meaning, dahil nga direct descendant, tayo po ay mga Homo sapiens. May pagkakapareho na sa physical description ng mga tao ngayon. Makikita naman natin sa picture, di ba? Hindi na siya halos kamukha ng mga ape, ng mga gorilla at orangutan, di ba? Nagkakaroon na ng tangos ng ilong, di ba? Kung makikita natin sa homonid, sa Homo habilis and sa Homo erectus, medyo flat or dapa pa ang kanilang ilong, unlike sa Homo sapiens na nagkakaroon na po ng tangos kasi nga po nagiging develop na po ang physical appearance. Okay? Dito nakakagawa na rin sila ng iba't ibang bagay and nakadepende na rin po sila sa paghahunt, sa fishing at agriculture. Kaya nga po nakalagay dyan ay the thinking man. Okay?
iniisip nila yung survival nila, okay? Kung paano sila makakakain. Siyempre, mag-hunt sila sa forest, mag-fishing sila, and more on agriculture na po sila dito, okay? Dito, yung mga ninuno natin or yung ancestor natin, meron na pong pagkakakilanlan. And yung utak at skull or yung bungo ng mga Homo sapiens ay halos kaparehas na ng utak at skull ng mga tao ngayon. Tayo po ay Homo sapiens, okay? Maliwanag po yan na hominids, Homo habilis, Homo erectus, at Homo sapiens. Yan, kung makikita naman natin sa picture, medyo talagang fully developed man or human na po ang nasa picture, okay? Ito po yung pinaka-best picture or figure ng early humans natin. Siyempre from Australopithecus or hominids, papunta po sa Homo sapiens. Ano po ang napapansin ninyo sa picture? Anyone? Ano po ang napapansin ninyo sa picture? Yes, Santos. Elisha May Santos. Sa physical appearance. Alam mo, hindi ko na-mute po. I mean, hindi ko po na-raise down po yung hand ko. Sorry po. Okay. Lower hand mo na ha. Sino po? Yes, San Ramon. Nagkakaroon po ng development sa appearance nila, katulad po ng balahibo po. Nawawala po siya hanggang makapunta na po sa dito sa dulo po. Okay, di ba kung mapapansin nga natin, tama yung sinabi ni Miss San Ramon, nababawasan yung body hair from Australopithecus or hominid up to Homo sapiens, di ba? Since kapag sinabi nga natin hominids, parang pa yan, mga orangutan, mga unggoy, mga gorilla. So, meaning hairy pa talaga yung kanilang body. Pero unlike sa Homo sapiens or sa atin, nababawasan na yung body hair natin. Ano pa pong napapansin? Yes, Takata. Yung face din po nila, nag-iiba po siya from the hominids po, from Homo sapiens po. Nag-iiba po yung structure po ng face niya po. Okay, sa physical appearance naman, di ba, makikita natin na talagang nag-evolve or nade-develop yung physical appearance from hominids to Homo sapiens. Meron pa po ba napapansin? Yes, Jasabina. Yung yung height po nila hindi po consistent. Okay, yung height po nila ay hindi consistent, which is true. Okay, ano pa po? Meron pa po bang napapansin? Yes, Leda. Yung sa kamay po nila, di ba po yung mga orangutan, yung kamay po yung ginagamit nila, yung parang pinagkukuha na nila ng lakas kapag maglalakad sila or tatalon. Yun po, yung parang nababago din po yung form ng kamay nila. Okay, dyan papasok yung i-discuss natin mamaya na quadrupedalism. Kung makikita nyo or mapapansin nyo sa hand nila, medyo curve ang kamay ng hominids. Unlike dito sa human na nagiging straight ang kamay or ang palad natin, okay? And ayan po yung pinaka-best example or pinaka-best na evolution or picture ng evolution ng human. Okay? Dito, next naman natin i-discuss yung 4 biological capacity of human to develop culture. Dito na po papasok yung iba't ibang capacity ng mga tao. Siyempre yung una, yung our thinking capacity. Dito papasok yung developed brain. Bakit po kaya? Ano po kaya ang best explanation dito sa our thinking capacity? Anyone? Anyone? Bukod sa kanila? Bukod sa kanila. Kasi sila po ang natatawag po. Meron pa po ba? Yes, Pelizario. Ma'am, yung sa our thinking capacity po, parang mas lalong nagde-develop yung brain nila. Parang mas lalo pang, mas marami pa silang may isip.
hanggang sa human species po, parang marami na silang nalalaman. Ay maraming naiisip or marami nang nalalaman. Okay, tama? Ano pa po? Meron pa po ba? Yes, o kampo ng judges. About pa rin po ba sa art thinking capacity po? Yes, dear. So, dito sa may art thinking capacity, mas nagkakaroon po tayo ng wide range of knowledge po. Kakaroon po tayo ng mga invention, kagaya kung paano po tayo nagkaroon ng tools, naka-discover ng fire, at kagaya ng mga technology po natin ngayon. Hindi po tulad ng dati na parang, wala po talaga, masyado. Okay, nagiging wide range, okay? Unlike dati na parang nalilimit lang yung thinking capacity ng mga tao compare sa mga tao ngayon, okay? Yes, Agustin? Addition lang po sa mga sinabi po nila, dito po papasok yung pag-isip po natin ng mas malalim, yung critical thinking po na tinatawag. Okay, yung critical thinking na tinatawag sa ating mga tao. Dito, katulad niya ng nakikita niyo sa screen, develop brain. Meaning, yung cognitive development ng isang individual. Okay, ng isang tao. Dito papasok yung thinking skills, yung critical thinking na sinasabi kanina ng kaklase niyo, okay? Makikita mo kung paano mag-iisip ang isang tao kasi nga pinapacilitate niya yung pertinent or yung relevant skills tulad ng pagsasalita, yung touching, smelling, feeling, at seeing. Di ba? Ito yung tinatawag nating mga senses. Okay? Senses na meron ang mga tao. Siyempre, compared sa mga primates, mas malaki yung utak natin kaysa sa kanila. Meaning, mas nakakapag-isip tayo ng tama at maayos. Okay? Nakaka-create din tayo ng iba't ibang survival skills para matuto tayo mag-adapt sa environment na mapupuntahan or gagalawan natin. Okay? Maliwanag po ang develop brain or ang thinking capacity. Heart react nga po kung maliwanag. Basta dyan po papasok yung thinking skills o yung pag-iisip ng malalim ng isang human or ng isang individual. Next naman is yung gripping capacity. Yes, Miss Domocon? Ano kaya ang gripping capacity? For me po, sa pagkakalam ko po, yung mga sinauna pong tao is nakadepend po rin yung pag-stand din po nila and yung pag-walk. That's why po sa gripping po nila is yung kamay po nila is malalaki, yung palad po nila is malalaki for them to akyat din po sa mga minsan doon po sila rin nakatira and yun din po yung ginagamit nila panghuli ng mga pwede nilang makain. And unlike po sa atin ngayon is mas maliit na po yung hands natin kasi di naman na po natin kailangan pang umakyat ng mga bundok or gamitin yung kamay natin pang walk or pang run. Okay, dyan ulit papasok yung tinatawag po quadrupedalism, yung sa number 4. Pero tama po yung sinabi ni Ms. Domocom. Since malalaki po or malalapad po ang palad ng ng ating early humans, syempre malaki po yung role or yung purpose ng hand po nila. Tulad niya ng sinabi niya sa paghahunt, sa pagkuha po nila ng pagkain for their survival. Dito sa number 2 sa gripping capacity, syempre yung kamay natin yan, yung higpit ng pagkakahawak mo sa isang bagay. Since medyo mahaba yung thumb natin, di ba? Medyo mahaba siya at the same time medyo malapit siya sa 4 fingers natin. Mas madali sa atin para humahawak ng mga bagay-bagay. Okay? Mas madali. Halimbawa, hahawakan ko yung cellphone ko. Di ba? Mas mabilis sa atin humawak ng mga bagay-bagay dahil malapit lang yung thumb natin sa 4 fingers natin. Okay? Kaya huwag nyo nga hayaan maputulan kayo ng daliri, lalo na ng thumb. Kasi napakalaking role ng thumb sa ating fingers. Okay? Dito, syempre, sa ating mga humans kasi, di ba, straight yung fingers natin. Hindi siya curve katulad ng sa primates.
Kaya tayo nakakapaghawak ng mga bagay-bagay ng madali. Dito sa gripping capacity, we have two types, okay? Yung power and precision. Yung ginawa ko, yung ganito, yung paghawak ko sa cellphone ko, ito po yung example ng power. Okay? Yung pag-graph natin ng thumb at fingers natin sa isang object. Okay? Yung precision grip naman, ito yung pag-hold or yung pagpupulot ng object steadily gamit ang fingers. Okay? Hindi nga straight ang kamay or ang fingers ng ating mga primates, medyo crucial sa kanila yung paghahawak steadily ng mga objects. Okay? Katulad nga ng ginagawa natin, ito po ay power sa gripping or sa types ng grip. Power po ito. Kasi nararap natin yung fingers natin from thumb hanggang sa 4 na fingers. Okay? Siyempre, sa our speaking capacity, dito papapasok siyempre yung communication and pakikipag-interact natin sa ibang tao. Okay? Paano po ba nakikipag-interact or nakikipag-communicate ang ating early humans? Yes or Hen? Ma'am, sarili ko lang po tong theory. Siyempre po mga unggoy po sila dati, so baka ganito po sila. Oo, Tapos po, kung may kaibigan ka po na nagganyan ngayon, matakot na po kayo, baka di pa po yan nag-e-evolve. Okay. So, in example na ni Mrs. Orhen, tama po tama po. Ganun po ang pakikipag-communicate or pakikipag-interact ng ating early humans since wala pa nga po silang language katulad ng meron tayo ngayon, di ba? Ang language ginagamit ko sa pakikipag-interact ko sa inyo, sa pagtuturo ko ng lesson. Since wala pa nga po language or pakikipag-communicate ang ating early humans, syempre, ang pakikipag-communicate po nila ay yung ginawa ni Miss Orhen, okay? Nag-make po sila ng sound kasi ayun po yung way nila ng pag-transmit ng ideas and values sa isa't isa. Okay? Yung uuaa na yan. Okay? Siyempre, wala naman yung ganun sa panahon natin ngayon, di ba? Kasi katulad ka ng sinabi nga, naku, matakot na kayo kasi hindi pa fully developed yan. Okay? Ayan po yung way ng pakikipag-communicate ng ating early humans. Yes, Miss San Ramon, may idadagdag ka po ba? Yung hand sign po, ma'am. Okay, yung hand sign din, okay? Diba? Ganun din po ang pakikipag-communicate or pakikipag-interact ng mga tao. Okay? Diyan po syempre sa speaking capacity, communication at pakikipag-interact po ang meaning niyan. Okay? Siyempre, katulad ng kanina ko pa sinasabi, yung walking and standing capacity, yung bipedalism and quadrupedalism. Sa bipedalism po, katulad po yan ng ginagawa natin. Nakakapaglakad tayo at nakakatayo po tayo using our 2 feet, using our 2 paa. Okay? Ayun po ang meaning ng bipedalism. Kapag sinabi naman natin quadrupedalism, ito po yung ginagamit na yung 4 limbs. Okay? Ibig sabihin, ginagamit na yung 2 paa at 2 kamay sa paglalakad. Diba? Ayan po yung mostly ang ating early humans, yung mga orangutan, yung mga gorilla, yung mga unggoy. Sila po ay quadrupedalism. Okay? Wala naman sigurong maglalakad sa hallway ng Treston na quadrupedalism, diba? Yung pati kamay kasama, wala po kaming makikitang quadrupedalism sa Treston. Tayo pong humans ay yes, okay. Tayo pong human or Homo sapiens ay bipedalism. Kaya po natin maglakad gamit lang ang ating 2 paa. Hindi na po natin kailangan yung ating kamay at paa sa paglalakad. Okay? Ang mga dito naman yung mga apes, yung mga orangutan or mga unggoy, semi-bipedal po sila. Okay? Kasi di ba kaya rin na lang maglakad kahit 2 paa lang. Pero mostly, naglalakad sila paa at kamay. Kaya sinasabi na sila ay semi-bipedalism. Okay?
Naintindihan po yan ha, kapag sinabing quadrupedalism, kamay at paa ang gamit sa paglalakad. Kapag bipedalism, dalawang paa lang po ang gamit. Okay? Ito yung sinasabi kong example sa gripping capacity. Kung makikita natin sa baboon, di ba, sobrang maliliit yung daliri nila. Okay? So, meaning, medyo crucial sa kanila maghawak ng mga bagay. Sa orangutan naman, masyadong mahaba yung palad at at yung 4 fingers. While yung thumb is sobrang liit. Okay? Kung mapapansin ninyo. Ganon din po sa chimpanzee. And makikita ninyo na talagang magkakaiba po yung hands nila compare sa palad or sa kamay na meron tayo. Kaya madali lang po sa atin makahawak ng mga bagay-bagay. Okay? Maliwanag po ang gripping capacity. Maliwanag po yan. Sa liit po ng hands nila, ginagamit din po nila bibig nila, kaya malaki rin po mouth nila. Okay? Our speaking capacity po, ito ay yung kakayahan natin sa pagsasalita at pakikipag-interact sa ibang tao. Dahil yung mga early human po natin, hindi po sila diretso magsalita. Yes. At sila lang po ang nagkakaintindihan, unlike po sa human ngayon. Okay. Tama po ang sinabi ng mga kaklase ninyo. Okay. Naintindihan po ha? Naintindihan? Heart react nga po kung naintindihan. Okay. Next naman, ito na yung last na i-discuss natin. Yung ang cultural development at socio-political development. Siyempre, kapag cultural development, ang sakop nito yung mga traditions, yung mga beliefs, yung mga practices ng bawat tao, kung paano nagde-develop from past generation to future generation. Yung culture po ng isang bansa. Pero kapag sinabi natin socio-political, dito naman, nag-acquire humans ng knowledge, ng analytical skills at yung emotional skills, okay? Siyempre, paano ba ito nangyayari? Kapag may nade-develop na bagong forms ng economic subsistence at yung technology, okay? Alam naman natin na nasa 21st century na tayo, meaning sobrang advanced na po ng technology na meron tayo sa panahon ngayon. Okay? Ano po ba yung different development na sinasabi ko? Ano po ba yung mga alam niyo, mga period or age na meron dati? Anyone? Sige po, magbabasa po ako sa chat. Ano po yung mga different periods or ages na meron dati? Yes, Miss Domokom. For me po, yung pagkakalam ko po sa may social political po na development, dati po is yung isa pong bansa natin is patriarchy po siya, means po men has more power po sa over women, kaya marami pong mga kababaihan na nagiging slave, and dahil po sa mga pagsakop rin po ng mga taga-ibang bansa and marami pong mga sundalo, and ayun po. Okay, more on patriarchy, okay? Tama po yun sa socio-political development. Kaya di ba po, ang mga babae natin walang kakayahan or parang walang role sa lipunan. Kung hindi bahay, slave lang po sila, okay? Tama po yung sinabi ni Ms. Domokom. Yung mga different period or age po, tama po yung mga nababasa ko sa chat. Stone Age, Old Stone Age, Paleolithic, yan, ayun po yung mga different period or ages na i-discuss natin. Siyempre yung una, yung Paleolithic Age. Kapag sabi natin Paleolithic Age, dito po yung Old Stone Age, meaning mostly or specifically ang ginagamit po ng ating early humans, syempre yung mga bato. Okay? Sila po ang nakadiscover kung paano gamitin ang apoy or fire. Okay? Dito sa Paleolithic Age, saan po mostly or nakatira ang ating mga early humans? Meron po ba kayong idea? Saan po sila nakatira? Yes, Castro. Sa mga cave po.
sa mga cave. Kung makikita nyo, kung makakapag-search kayo, makikita nyo yung mga kuweba. Meron sulat gamit ang mga stone, mga burda or sculpture. Diba, makikita natin kasi doon sila naglalagay nung mga doon sila nagsusulat yung mga ating early humans. Kaya kung makakapag-search kayo, kung may time kayo mag-search, makikita nyo po yan. Doon po sila nakatira sa mga cave, okay? May mga small sculpture, di ba? At meron din silang tinatawag na food collecting cultures. And dito sa Paleolithic period, ang pinaka-main discovery or distribution po nila ay yung mga stone tools. Okay? And yung sapphire po. Okay? Ayan lang po ang ilagay nyo kung nagsusulat kayo. Paleolithic stone tools. Okay? Sa Neolithic naman, syempre dito, nagsasettle na sila sa isang lugar or sa village. Okay? Nakadepende na rin po sila sa mga plants and animals, syempre na nagsaserve as their food. Okay? Dito papasok din yung pottery and weaving and more on agriculture na po sila dito. Kasi nga po, nakadepende na sila sa plants and animals. Ano po ba ang ginagawa nila sa pottery? Ano po bang ginagawa nila? Pagmumold, ano po ba? Ano po ba? Saan po ba nila ginagamit yon? Yes, Miss Dumocom. Galing po sa putik, kasi gagawin po nilang lutuan and minsan po yung iba, weapon. Okay, lutuan or weapon. Yes, Miss Agustin. Ma'am, minsan po imbakan po ng mga pagkain o kaya po mga tubig po nila. Ay, yung ginagawa nilang parang malaking vase, di ba? Imbakan po yun ng mga pagkain at tubig nila. Yes, Miss Folbera. Yung mga ginagawa nila, ma'am, pwede rin po nilang ibenta para meron po silang pagkakitaan. Ay, ibenta and ginagamit din po nila yan as plate nila. Okay, kapag kakain sila, ayan po yung pottery. Okay? And syempre lastly, yung age of metals. Dito papasok yung paggamit po nila ng metals tulad ng bronze, ng copper at ng iron. And kung familiar din kayo sa different civilization, dito po sa age po na yon, umusbong. Magbigay nga po ng halimbawa ng civilization, isa lang po. Marami po tayong civilization, ha? Magbabasa po ako sa chat box. Different civilization. Pinag-aralan yung grade 8 kayo. Yes, Ulep. Ma'am, rinig po ba ako? Yes, dear. May yung mga Roman Empire po. Yung mga, Roman Empire? Yes. Yes, Miss Ocampo. Yung Mesopotamia po. Mesopotamian civilization. Yes, Año Nuevo. Egyptians po. Egyptian civilization. Yes, Roman, ancient Greece. Ano pa po? Matris. Minoan po. Minoan civilization. Yes, Miss San Ramon. Urban civilization po. Ano yan, dear? Ano yan? Urban po. Urban civilization. Yes, Miss Iman. Akkadian Empire po. Akkadian civilization. Yes, Serrano. Babylonian. Babylonian civilization. Yes, Dalison. Medieval Europe po, ma'am. Medieval Europe. Okay. At marami pang iba. Okay? Assyrian civilization, Maya civilization, Babylonian, Inca, Assyrian, okay? Sumerian, ayan po yung iba't ibang civilization na umusbong under age of metals. Okay? Na maliwanag po ba ang different periods or ages? Part 3 nga po kung maliwanag. Maliwanag po bang naging lesson natin ngayong morning? Meron po ba kayong questions or concerns? Yes, Miss Agustin? Ma'am, sa Age of Metal po, ano po yung bahay po nila that time? Kasi may metals na po. So, yung bahay din po ba nila gawa na rin po sa metal? Hindi pa sila fully developed when it comes to housing, okay? More on bato pa rin po ang kanilang bahay.
Okay? Pero syempre, since age of metals na sila, may mga bahay na rin na gumagamit ng iba't ibang metals katulad ng copper, ng iron, and yung ano pa bang sinabi ko, bronze. Pero mostly ang gumagamit lang po niyan is yung nasa matataas na class ng lipunan. Okay? Pero more on bato pa rin po ang bahay na meron sila. Okay? Any questions po? Any questions? Wala na po ba concerns? Wala na po? Okay? Para sa inyong assignment, hindi po ito ipapasa sa akin ha. Isa-search nyo lang po ito. Ano ang meaning ng socialization, gender stereotypes, and race? Okay? Notebook natin sa UCSP, wala po. Pero since wala pa naman po akong pinapagawang essay sa inyo sa big notebook, sige, pwede nyo na pong isulat doon yung mga assignment or lesson po natin. Okay? Yan lang po ang assignment, hindi po yan ipapasa. Okay? Ano ang meaning ng socialization, ng gender stereotypes, and race? Okay? Since nag-start ang ating classes sa opening prayer, syempre magtatapos din po ito sa isang panalangin. Anyone po? Sino po ang gustong mag-volunteer sa panalangin? Anyone? Yes, Miss Domoko. Ikit natin ang ating mga mata tayo yumuko. Among banal, Diyos, sumapangirin sa lahat, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Ama, sa umagang ito, Panginoon, sa opportunity, Ama, na kami muling makapag-lesson, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na nawa marami kami natutunan at amin itong maalala, Panginoon, sa araw-araw, Lord God. Ikaw, Panginoon, siya patuloy magpala sa bawat isa, maging sa aming mga guro. Ang lahat ng papurit pagsamba sa ilamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So may nagtanong, pwede po ba sa binder na lang ilagay yung notes or lesson? Yes po, pwede po. Okay? Ang mahalaga, may notes kayo. Kasi nga po, hindi po muna ako mag-upload ng PDF file sa ating FB group. Okay? So, para meron kayong ma-review. Okay? Sana po ay may natutunan kayo, hindi lang po sa subject ko, pati po sa subject ni Teacher Sarah. And i-send ko po ang attendance link sa ating chat box.